Maray na hapon mga tugang. Hindi po giraray ang programang Legal Sana with Attorney Randy Blanza. Madadangog digdi sa One Radio 91.3 FM Tabaco City. Ngunyan pong hapon, maoran-oran. Masiraman magparakaturog. Happy fiesta po dyan sa Barangay San Jose, Malilipot. Dispiras ngunyan na aldaw. Tiguron ako ki text messages kung holiday da aduman sa San Jose Community College kung may laog dangon yan asin sa aga. Sa ngunyan po may laog, sa aga may laog. So tamay Sunday classes po kami mga tugang. So wala man na deklaradong holiday pag barangay ang fiesta. Anyway, habang tigahalata ang sa tuyang partner nagaroon nakipiesta na inot ang nakipiesta duman sa San Jose. Ini po ang ini pong programang Legal Sana. Syempre, sa ngunyan magdidiscuss giraray kita ki panibagong batas na makakatabang sa to na mas masabutan ta mas masabutan ta nganing pag nag-irestoryahan kita igwaman kitang i-share. So siguro bago kita magpunkang sa tong programa, mapasalamat man giraray kita permi dapat digdi sa programa, digdi po sa management kang One Radio, si Sir Jing Monte Alegre, si Sir Romy Volante, si Station Manager Osang Bores, asin po ang kaiba ta permi digdi sa technician si Sir Luzon Bornasal. So salamat po sa padagos na pagtaok oportunidad digdi sa programang ini na maipahayag taman ang satuyang nauukodan sa batas na nganing mas ma-appreciate kang sa tong mga paradangog. Ang satuyang ining pong mga legal aspect na mas maihayag ta, sabi nga ni more in a layman's term na mas masabutan kang maski bako eksperto sa batas. So sa ngunya pong hapon, ang i-discuss ta po ining tig-apod na SIM Registration Act. Siguro po sa ngunyan aram naman ini kang gabos, dako na especially sa mga may cellphone. Halos sa statistics, ang Pilipinas ang texting capital of the world. So dakulo na text messages ang tigaano digdi. Tapos saro ang Pilipinas sa may pinakadakol na percentage of population na igwang cellphone. So ini pong sabi nga ang pagkakaigwa ang pagkakaigwa kang cellphone igwa ining kakibat na responsibilidad. So sinabatas na ining SIM Registration Act sa kumbaga in a general sense kay puwantang iparehistro ang satuyang numero. So all networks, whether Globe, whether that's smart, talk and text, touch mobile, kung ano pa man yan, kay puwanta po yan iparehistro. So siguro po suday pa nakakaparehistro magparehistro na kasi may karampatang penalty, may karampatang consequence once this law will not be adhered to. Kapag daini pong batas daini sinunod, so provision kay ni igway ning mga consequences, and one of that consequence pag abot kang panahon dai mo na yan magagamit, mabablock po yan. So para ma-continue ang continue ta ang paggamit kay ning serbisyo kay ning kang satuyang SIM card kay puntang iparehistro. Nagpon po ang registration kang December 27. Sa mga nagparehistro po, ako personal experience ko ini, nakalima akong attempt sa pagparehistro kang sa kuyang number. Ase siguro natatimingan man dakol na nagagaramit, dakol na kang time na ito haluyon magbuffering, haluyon for permi nag-appear sa sa monitor, waiting mag-wait dahil pinaprocess pa so request, haluyon na pagalat na ito, inabot na akong makabangang oras na dai pa rin napaprocess. So inattempt ko giraray. And finally, around last week, so nagpun po ako kang attempt kang December 27, kang pag-take effect ang batas na ito, nag-attempt na ako pagpa-register.
So it was only last, I think, Wednesday or Thursday ngunya na week saka lang po ako successfully na register. So day kita maano, day kita po maano, na arog ka ng proseso kasi dakulon man talagang cellphone, millions of SIM card ang kay po na ipa-registered, whether postpaid po yan on iso naka-plan or so prepaid, so mga tig luludan. Po, aramtaman, lalong-lalo ng mga estudyante, ang sa tong mga actually bako lang estudyante, halos kadaklan, bako lang saro ang SIM card na may mga tigapod kitang multiple sarong cellphone ang laugkaan kung nagkapirang SIM card. May SIM card sa Globe, may SIM card sa Smart, may SIM card sa Talk and Text. Minsan sarong tawo, mga duwa tulong SIM card ang kapot. So, tantod po, i-discuss na yan, paano ka nang pagpa-register. But the good thing now is, gabus man na sa itong mga network providers, so mga ano man lang yan, mga sabiyon ta, ang mga, nag-provide na sila easy steps on how we can register our SIM. So, mga SIM card ta. Okay. Ano da po yung SIM Registration Act? Okay? Ini pong SIM Registration Act, sabi digde, requires the registration of all SIMs, including those in card and electronic form, as a prerequisite for activation. Under the measure, user of all mobile devices, including prepaid broadband devices, must register their SIM. So mga bago pong SIM, nakababakal pa lang, if starting December 27, halimbawa, ngunyan po ka mo, nagbakal lang ki SIM, da inindo yan ma-activate unless and until i-register nindo. Okay? So mga dati nang tigagamit na SIM card, pwede pa yan magamit, pwede pa yan magpadagos na magamit hanggang sa certain period, taon, mga April 26 yata ito, up to April 26, kaya po yan iparegister. So, continuous man giraray ang services kang number na yan, hanggang April 26 na ito ang deadline for the registration of the SIM card. After that date, pasensya, mabablock na ang sa indong number. Dahil na yan magagamit. Importante yun pa naman ang SIM card. Actually, mga tugang may mga pagmaliba sa mga nagkakawararan ki mga wallet o kaya nagkakawararan ki mga cellphone na may nababasa ako sa mga social media na minsan maski na makauli sa wallet, maski na makauli sa sa cellphone, basta iuli man lang sa SIM card. Kasi nyaon sa SIM card sa mga importanteng contacts, sa mga importanteng number na pwedeng apudan sa opisina, sa negosyo, so na mawara yan pag nawara ang cellphone. Kaya ang iba, dahil naman naghahagad na ibalik sa cellphone, maski sa nada SIM card. So, araw kan ka-importante ang SIM card sa to. Okay? Ako po, actually, nagbago na pala na ako ki SIM card kang 2018. Pero prior to 2018, I think po on 2010 to 2018, 8 taon po ako mga tugang, di ako nagbaba ako ki SIM card number, ki cellphone number. As in, ang sakuyang tigagamit saro sana. So saro sana po, never di ako nagdudual SIM, nagmo-multiple number. Sa iba siguro sa opisina ito bako ko, pero kung personal number saro lang talagang tigagamit kong SIM card kasi nyaraon sa kuyang SIM card mga importanteng number na sa kuyang kaipuan sa trabaho asin sa pamilya. Okay, mga number kang kapamilya ko nyaraon gabus duman. Okay, so the law is there to protect consumer from illegal activities such as scam, smishing, and other kinds of mobile phone and online fraud. These have proliferated because criminals are able to use prepaid SIM without registering any of their personal information, so they can use this SIM without being identified and getting caught. Ang pinaka-purpose po na kay ni na SIM Registration Act
protektaran ang mga customer against digdi sa mga fraudulent messages, sa mga scam. No po, siguro by experience gabus na po kita naka-receive na nanggana ka ngaya kiarog kay ning so number mo ngayon napili kang samuyang kumpanya sa raffle nanggana ka ki 500,000 pesos. Apudan mo ngayon si Juan de la Cruz para maklaim mo ang sa imong premyo. Okay? Si Attorney Juan de la Cruz, ikaman ugmahong kaman kasi nanggana ka ki by experience po, may na-experience na ako kay ni. Kamidbid ko naka-receive siya ki arog kay ning text na nanggana siya ki 800,000 yata ito. Excited dun siya. Although ako personally aram ko scam ito. Tigtataraman ko ng scam dahil nagtutubod. Nya ko paano ka man manggana dahil ka man nag-intra sa raffle o paano man napili ang number mo dahil ka man naaram na inintra na raffle. Basta nga iyo nakipag-meet siya duman mga tugang. Na inapudan niya sa number, nakipag-meet sa iya, nagahagad ki processing fee. 5 milyate ito 10,000. Nagtao man aram na kumbaga pag mga araw kay ning mga text messages scam ini, no? So para maging valid ang sarong nakalagay diyan per NCR DTI permit number kay puan may mga permit ang mga araw kay ni, no? Pero kung apudan si attorney ganito, si engineer kung sisay ako ang simbag ko po diyan mga tugang. Dahil ko na kay puan ki kwarta, sa imo na niya ako ang ginanahan ko. So, kasi aram ta naman sa ng scam. And for a long time, they proliferated. Nagdadakol kasi, halimbawa, may pinadalan silang sanggatos na messages. Sarosa na dyan yung mabiktima, jackpot sinda. Kaya may nagdadakol kaya ini ang sarosa nahiling kang sa tuyang mga legisladores, ining mga mambabatas ta, na mapundo ng mga araw kainin ng mga scam na mga na itong number na ito pag report mo yan sa NTC, National Telecommunications Commission, maaraman ninda kung sisay ang nagpapadara taga sa ang kaining personal ang kanilang ang whereabouts, pwede yan kasuhan, pwedeng dakopon. So magagamit na under this law, inaasahan na ining mga fraud, ining mga scammers, madali na ining madakop dahil so number na tigagamit ninda aram kang NTC kung kisay nakarehistro. Garo masanan mga tugang sa mga bihikulo, so motor so halimbawa na-involve sa vehicular accident sa sarong motor, sa sarong auto. Base sa nasa plate number, maaraman kung kisay ang nakarehistro. So, kung ma-file ki kaso, ki danyos, ki civil or criminal case against duman sa kagsadiri kang auto, it can easily be identified dahil nakarehistro ang sa iyang plate number. So, garo-araw man lang ka ng logic ini. Kung baga, iyan na cellphone number na yan na ipaparehistro, iyan ang plate number kang mga nagagamit kang cellphone. So, under the law, all SIM sold by telcos, authorized distributor and reseller will be deactivated and will only be activated once the SIM buyer registered the SIM in the authorized registration platform. So, sa mga bagong SIM, sabi ko nga kasubago, sa mga bagong bagong binakal na SIM card, dayan magagamit hanggang daepig rehistro. Who is covered by the SIM Registration Act? Sisay po ang covered, sisay kay puan magsunod kay ning SIM Registration Act. The law covers all individuals, both local and foreign, corporate entities using SIM purchased in the Philippines for use in devices such as mobile and modems. So, kay puan po, maski sa mga modem, sa mga sa mga internet na tiglalaganan may SIM card, kay puan po yan i-register. So gabos na individual, foreigner ka, halimbawa mga foreigner, bakasyonista, nagdigdi sa Pilipinas, nagbakal ki SIM card, kay puan yan i-register. Kay puan yan i-register. So
Halimbawa, sa mga korporasyon, may mga hotline numbers, 'di ba? Halimbawa, sa organization, PNP, DOH, aruga yan, pwede yan irehistro sa pangaran kang ahensya. Pwede yan ipangaran sa pwede yan irehistro sa pangaran kang kumpanya, not necessarily on the people using that cellphone number. Can the law stop or spam or scam SMS and other fraudulent activities? Kaya daw bang punduhon? Kaya daw ba kaning punduhon ining mga scammer, ining mga spam? Ano po ining mga spam? Ining mga spam so mga ano ini? Ako dako na ako kaning na-receive inda inda kung paano nagkakakuro ang cellphone number ko kay ni siguro pag nagfi-fill up ako sa credit card sa mga kung sain nagkakaroon ng personal number ta may na-receive na sa akong mga text messages ngaya bakasyon ngaya sa Boracay may nag-offer sa kuya ki condo unit kung ano-ano na sa nang tig-offer may nag-offer ngaya ki daga so nya ko paano ninda nako ang sakuyang number ini makairitahon ini takong minsan halimbawa minaterex ini matanga minaterex ini banggi o kay nagpapaingalo kita matanog ang cellphone ta haguna ta lamang importantehon minsan nagano kita ano ba nya na si partner ko siguro ano ini basog na halin ni sa pista oh brother Tuga boss, pasensya na po na medyo nahurod dyan. ano hali ka sa pistahan? Kaya man si mother nagtinda. Okay. Dahil tao sa muya. Yeah. So, ang topic tangon yan tabi brother, ining SIM registration app. Kasi banggihan, may nagapot na kay sa kuya ko. Dahil pa man po na-discuss idang. Iya. So, ngunyan, iyan ang ano, so, itong nagapot sa imo, ini na ang tamang panahon para i-discuss ta yan. So, gabos na SIM card na tigagamit digdi sa Pilipinas, whether local or foreign ang kagsadirikan, kay puwan yan irehistro. Gabos na modem, gabos na mobile devices, kay puwan yan irehistro. Wara yan na exemption. Entire Philippines po yan. Entire Philippines. Nationwide siya. SIM card registration app. Ining tigaputa, pwede daw kaning mapreventaran ining spam as in scam. Ang spam, so mga makairitahan ining text. So na-receive mo baga, kay to, ang uso baga kay ni brother, kung narumduman mo kay to, so chain letter. So halimbawa nga papadaran ka na si Arog nga kay ni, naka-receive ki chain letter, pinadaran niya nga sa gatos na tawo, ini nga tas yuminaman. Ini nga dahil nga pinagdinara, dahil nga pinadara sa binaliwan na sa letter, pag abot nga kang sarong simana, nagadan, tatakuton ka pa. Igwa man baga ka na chain text, di ba? Na ipasa nga sa 10 na pag bumalik sa'yo, ano nga yan, huyan na magkakaroon ka ng swerte, pag hindi mo nga pinasa, mamalasin ka. Dakol ka yan? Iyo, mga chain text iyan, kay ito, uson yan kasi kada baga text messages may bayad. Ang yan, only text, kaya nawara naman yan, siguro kay ito nga ang dudakan, baad nga may gibo man sa na kayo mga telcos, nga ning dumakulon ang text, may bayad bagaan. Digdi po sa SIM registration, mayroon pong pangamba digdi ang mga mamayan, torne, kasi sabi sa ko, how about ngayong Data Privacy Act? Iya. Kung may bank account ka ngayon, baka mahak ngayong account ko sa bangko. Iyan ang tigtatakutan. Kasi, and aside from that, very degrading ngayon sa Pilipino kasi masilpi ka pa, so picture. Ika nag-selfie ka? Ay, pawala ko. Hindi, ikaw kayong SIM card. Diba? Actually, gabos man po mga tugang na batas, sabi nga ni, igoyan na positive, igoyan na advantage, igoyan na disadvantage. Okay. Sabi nga ni, we have to take the pill. Halimbawa ngaya, pag may bulong baga ngayon, makulog ang payuta, mainom kita ki bulong, mapaiton bagaan, di bali na, anong tang pait, kasi mararayman so, kulog kang payo.
kumbaga, igoyan na mga disadvantage. Ini yung saro sa mga possible negative implication kaini na pwede kaning ma-violate ang Data Privacy Act, Data Privacy Law. As in po, siguro mga tugang, ako kasi nag-register na ako. Sa mga day pa po naka-register, araw kayo ni, may tip ako sa indo, bago ka mo magpara-check dyan kang mga box, basahon nindo. Then nindo pagpara-check ka ng mga box, kasi, may nahiling ako duman na box. Halimbawa, hagadon ang consent mo. Halimbawa, ini nga, i-register nga ang number mo, this will be treated with strict confidentiality. Pwede mo itong chikan. Igwa pa naman ng mga box brother na ako ngaya, pumapayag ako, napadaran na ngaya ako excuse. Iyo, hindi ako nakadara pa ba ina? Ako ngaya, pumapayag ngaya ako, napadaran ako kay mga text messages sa mga advertisement, mga arog kaine, ka mga produkto me. Pag chinek mo ito, gabos na produkto ninda, halimbawa may bago sindang promo, may sige sa imong padara. Pero pag dahil mo ito chinek, dahil sindang karapatan na magpadara sa imo kang mga promo. No? Na makasuyo ang mga tugang na gabos na sa nang law kang text message, kang inbox, puros na sa na promo. Ang apod kan, spam. Spam. Sabi ko nga, brother, kasubago, sa satong mga paradangog, dakulon akong nare-receive, tigo-fairan ako kay condo unit, daga, kung ano-ano. Ngalason ako, send kanina ako sa number ko. So, with this SIM Registration Act, itong number na ito, pwede ko itong i-report sa NTC. Na, pwede kong natin sige padara sa kuya. Dahil man ako digdi nag-subscribe, dahil man ako digdi nag-iyo na magparapadara ni ka-advertisement. Iyan ang tigtataong parang privilege kang batas nata ini ginibo na mabawasan ining mga spam. Okay. Iyan ang number 4 brother. No rin dynamic effect, makibasa do tabi. The law implementing rules and regulation was published in a newspaper of general circulation of December 12, 2022. Will take effect 15 days after the publication or on December 27, 2022. Ini po mga tugang na-publish in IRR, Implementing Rules and Regulation, kang December 12. And by virtue of na civil code provision, law shall take effect 15 days following its publication. Kaya nag-effect ining batas ta kang December 27. Halimbawa nga brother, dahil ko man ginabasa, dahil man nga ako nagbabasa kay Jaryo. Anong effect kaan? Di dahil nga ako diyan masunod, dahil ko man nabasa, dahil man nga akong internet. O paano ko man maaraman, nata ako ipa-register. Ano nga niyang sabi duman sa batas ta? Ignorance of law Excuses no one from compliance therewith. Therewith. Oo. Maski dahil mo yan aram, maski dahil ka nagbabasa kay Jaryo, dahil ka nagdadangog sa radyo, dahil ka naghiling sa TV, dahil kang pagkaaram, batas yan, pinablish yan, ang presumption kaan gabos nakaaram. So you cannot put up that defense of ignorance of law because it is not a valid excuse. Ang po digdio question. So iba baga may mga pa po so di keypad paano ma-register po ito? Ngayon dyan sa mga masunod na mga kaputan. Ko na digdio, sinamarita na ining mga frequently asked question. Okay. So, how long do SIM user have to register their SIM? Hanggang no arindaa pwede mag-register. Makibasa tayo, brother. All existing mobile phone, broadband, prepaid internet, kit, my business fixed budget, plan business prepaid Wi-Fi and packet Wi-Fi subscriber are given until April 26, 2023 to register their SIM with their respective telco. The Department of Information Communication Technology may extend the registration period for 120 days through the has yet to be confirmed. So, ang registration period po mga tugang hanggang April 26, 2023. Iyan ang deadline for registration kang satuyang mga SIM card. Ngunyan, extension pa pala. Pwede i-extend, pwede dae. Daing kasiguran yan, nakadepende na yan sa Department of Information
Communication and Technology. So sabi ta nga, ang ano nga ni, common, ini ang maraot na, sabi nga ni, bakong magayon na trait kang Pinoy, na kung no aring deadline, saka na mapurulos pugos. Haluyon pa, ngunyan, pwede na kitang mag-register, mapurulos pugusan na pag deadline na. Ongoing pa mo niyang registration sa Comelec. Ongoing. Maski kumbaga sa Comelec, ang registration sa new voters, santaon yan. Tapos, madyaran sa Comelec, masiribot-sibot, pag ma-announce na, madali nang matapos. Tapos, mahagad ki extension. Iyan daw ang, ako personally, yan ang abuon ko. Yan ang abuon ko. Pag nagtoki deadline. Ano? So, siguro, sabi yan, saro yan sa mga negative traits kang mga Pilipino daa. Ako, baka man sa pag mga tuga, ako, bira man ako maabutan ki deadline. Halimbawa, deadline mo yan, deadline niya sa aga, ngunyan, tapos ko na yan. Abo ko kang mga cramming. Maluya kaya ako, proven ko na yan, brother, maluya ako sa cramming. So, kumbaga, sa agang exam, ngunyan ako magparapulos-pugos mag-adal, wala, bagsak ako kan sigurado. Maluya ako sa cramming. Kaya, ang mas magayon kaan, early preparation. So, ngunyan po mga tugang, madali ko na mag-register ngunyan. No? Alos gabus man sa nakita, may data, gabus man sa nakita, may wifi. Kung di ka mong wifi, duman ka mo sa San Jose Community College, free wifi duman. No? Magdiyan ka mo sa mall, free wifi. Magdiyan ka mo sa, saan pa ba? Sa airport, free wifi. Mga public places, free wifi. Para ang garo din nagpapatakod na free wifi na public place, simbahan. Siyempre, kay puwan duman. So, anyway po, mga ayan, hanggang December 26, pwede kita mag-asa na ma-extend yan kasi nasa discretion yan kang Department of Information and Technology kung ma-extend sinda. Ini po na na registration na ini, applicable lang ini, brother, sa mga prepaid. Sa mga naglo-load. Kasi kapag kitang nakaplan, ang apod kan postpaid. Pag nasa plan, pag ang sarong user nakaplan, nakataonan kang information, nakataonan ki retrato, nakataonan. So, telcos niya na sana ang ma-register kan para sa iya. Halimbawa nga ako, para bako man pala na ako postpaid, ako, naglo-load lang ako ngunyan mga tugang, kinat ko na kaya nagbago ako ki number kang 2018, kasi kinat ko na yan na, Internet. bako, plan. Malum kaya, 2,000 ang bulan ko sa plan, dahil ko man naubos. Tangon yan, bagao, gusto mo mag-upload, mag-Viber ka na lang, may Viber, may Messenger. Dahil kung naubos ang 2,000 kong allowance, kaya kinat ko na ito, nakakatipid. So, mga nakaplan, dahil nanido kay puan mag-register kasi, naka-register na kamo. So, telcos na nindo, ang bahala mag-register para sa Indo. Okay. Number 6, brother, ano yan nahapot? Is same registration is free. Libre ang pag-register kang SIM. Anong SIM bag? Yes. Online same registration portal is zero rated and free to access. Libre man lang po pag-register, daing bayad. So, daing rason para daing kita makapag-register. Mahalon man ngayon, anong mahalon? Daing ngayon bayad. Gari almost 2 million ang naka-registered. Dakol na So, based baga sa latest data kang DICT. Dakol pang mga-registered. Dakulon, pero ang populasyon kang Pilipinas, 110 million na kita. Dahil man ma-accommodate ang minsan mabagal. 110 million ang Pilipinas, ang mga Pilipino. Sabi yung tana sa nakabangakaan, may cellphone. Pero imposible. Yan na 110 million na Pilipinas. Siguro mga 90% kan may cellphone. Maski nga ngunyan mga aki, may mga cellphone na. So, libre ma'am lang po. Number 7. What information is required to register SIM? Ano ang mga impormasyon na tigagad po sa pagma-register? Basado tabi When yan, you're brother. about to register your SIM, please prepare the following information: full name, date of birth, sex, address, type of government ID, presented ID number, government ID with photo. Declaration that the information presented are true and correct. Ini po full name, grabe naman ini Kung dahil maramang pangaran mo, date of birth, grabe naman ini. Isusurat man lang dahil man kay puwan mo mag-upload ki birth certificate. Sex, either male or female man lang ini.
address. Ini pong government ID presented, i-upload ini, tiga-upload ini. So hagadon ini tapos so tigtara mong selfie. Ako dahil man ako nag-submit ki selfie. May picture ako naman iyo kung in-upload. Sa ID. So sa may picture ako naman iyo kung in-upload. Dahil man ako nag-selfie. Makanusun baga pag selfie. Tapos ikiklik lang talang po duman. Garo chichikan duman declaration we hereby declare that the information presented are true and correct. So pwede man iyan sa mga personal number. Paano kung ang i-register mo numero kang kumpanya ining mga hotline? So if you are registering under a company name, the authorized representative should prepare the following information. Ini ang hagadon kung ang ipaparehistro kumpanya. Basada tabi, brother. Passport, Philippine Identification System. Sana. So, yan na. Sana kita. Uy, sa taas, full name of Full name of authorized representative, date of birth, sex, nationality, company name, company address, type of government ID presented, ID number, government ID with photo and declaration the information presented are true and correct. Certificate of registration, detail registration, board resolution, proof of authority designating the authorized representative or a special power of attorney. Ang nadagdag man sa nadigdi mga tugang, kung ang ipaparehistro ta, kumpanya or negosyo, idadagdag lang naman digdi, so company name, tapos so address, tapos so proof na authorized representative ito. So ano ba ang proof na authorized representative yan nagpaparehistro? Board resolution or SPA, special power of attorney. Tapos so registration kang business, so SEC registration or kung sole proprietorship yan, so DTI registration na talagang existing yan na negosyo. So yan po ang mga hagadon. So madali yun man lang actually ang pagpa-register. Garo ka man lang nag-fill up kang mga usual, yung mga usual ba ganing tigahapot, 'di ba? So kaya sa mga nag-ano ngayang data privacy na baka ma-violate ang data privacy, ini pong mga information, iyong ini pag maano kita sa bangko, ini ang tigahagad. Pag ma-apply kita kay SSS, sa GSIS, sa PhilHealth, sa Pag-ibig, iyo man bagay ng tigahapot, 'di ba? Pag mapa-enroll kita sa eskwelahan, iyo man ng tigahapot. Kung baga sa ano, iyo man sana mga basic information, basic personal information. Kaya sa mga natatakot na posible ining magamit violation kang Data Privacy Act, haluyta na po ining tinatao. Minsan nga ang resume ta tigpo-post ta sa social media. 'Di ba? Maski nga sa Facebook nakalag diyan kung taga saing kita, so company name, company 'di ba? Nyan diyan sa Facebook, ibig sabihin dai kang problema kung isa publiko man ini. Public ang But definitely igwadig di sa batas na ining mga impormasyon na ini na nakuha kaining mga telcos dainin ni basta-basta pwedeng gamiton na dai kang consent. No? So kaya may bound man giraresinda under the data privacy law. okay. Anong mga identification card ang pwedeng magamit pag pa-register kang SIM? O yan, dakulunan. The following po ito ng masunod sa mga passport, Philippine Identification System ID of the Philippine Identification Card, Social Security Service ID, Government Service Insurance System, E-card. driver license, National Bureau of Investigation clearance, police clearance, firearms license to own and possess ID, Professional Regulation Commission ID, Integrated Bar of the Philippines ID, Overseas Worker Welfare Administration ID, Bureau of Internal Revenue ID, Voters ID, Senior Citizen Card, Unified Multipurpose Identification Card, Person with Disability Card, or other government issue ID with photo. Ina mga tigapod ng mga valid IDs. As in ining mga naka-enumerate, iyo man baga ini ang enumeration sa bangko, pag maano ka, iyo man inang enumeration sa barangay, pag makuha kang senior citizen, pareho man sana, di ba? Kaya bako man sa sa mga sa mga grabing kahaditan that this would be violative of the data privacy law, ining mga tigahagad kang SIM Registration Act, haluyta na ining tigtatao. Dai man nadadagdag na mga special information about our person
na pwedeng makaraot sa to. No, kaya bako man ining kaya di kita matakot po digdi mga tugang digdi sa pagpa-register kang sa tuyang SIM, mga SIM card. I'm a foreigner in the Philippines. Am I registered to my Philippine SIM? Yes. Syempre, nyaw ka digdi. Tigagamit mong SIM digdi, so kay puan mong So, although ibang address, kay puan mo digdi, passport, alien certification register. So, ibang ID na tigahagad kapag foreigner. Dito na yan inyo merita, bako man kita mga foreigner. Okay. Ika brother, native kita, dahil man kita mapagkamalan na foreigner. Pwede daw ining mai-transfer. Pwede na mai-transfer. Halimbawa nga brother, halimbawa nga SIM card ko, nakaristos ako. Pwede kong itaw sa imo? Anong SIM bag digde? Yes. For postpaid, for prepaid will be provide further details on this. Iyo da. Pag postpaid, plan, pwede. Halimbawa, ako may plan. Halimbawa, duwa ang plan ko. Ako kay to, duwa ang rumdum ko kay to, kang nasa bangko pa ako. Duwa kay tong plan ko, brother. Igwa ko kay tong plan sa Globe, kasi sa personal ko, igwa ko kay tong plan sa Smart, ay sa Sun. Sa Sun mo yan, baga ang Sun Smart na. Igwa ko kay tong Sun, kasi provided ito kang kumpanya. Duwa kay tong plan ko. So, duwa na ang plan ko. Duwang bigbabayadan. Duwang babayadan ko o sa personal. Tapos, so anong pwede kong gibod? Pwedeng sa personal ko, pwede kong i-transfer na sa nasatugang ko. Or kung kisay man na gusto ko. Ang postpaid, transferable yan. Pwede transfer. Maduman ka lang sa sa telco, duman mo na yan, duman mo na yan ayuson. No? Pero ang prepaid, dahil padigding malinaw na detalye kung pwedeng halimbawa nga prepaid card sa mga tigluludan, lalo na sa mga may multiple SIM, mga dual SIM. May Globe na nga, may Smart pa. Pwede nga itaw ko na sana, naparegister ko nga sa kuya sa Globe, so Smart, naparegister ko pa sa ko. Pwede nga yung si Smart, itaw ko na lang sa tugang ko. Dahil pa dyan na sistema sa ngunyan, kasi dahil pa man yan na actual question, kung igwa pa talaga kan. But definitely, hiling ko naman pwede. No? So, 11, basado tayo, brother. Will subscriber data remain confidential? Iyan ang tigapot mo sa Data Privacy Act, Simbagana. Of course, yes. The law contains clear provision ensuring the confidentiality of the data of SIM user. Section 9 of the law is confidentially clauses that state any information and data obtained in the registration process described under this act shall be treated as absolutely confidential. It shall not be disclosed to any person. This protective clause takes effect once you successfully register. Absolute confidentiality. Gabos na tinaotang impormasyon, gabos na tinaotang data, personal data, once we register yung SIM card, is treated with absolute confidentiality. Ibig sabihin po mga tugang, dayan pwedeng i-disclose or i-divulge kang telcos without first securing our consent. Mapaaram mo naan sa to. Okay? So, diretso baral, basahin na tabi. Diretso. The law also penalize breach of this confidentiality clause. User information may only be released if a subscriber authorized access to their information. Telecommunication firms may only be compelled to reveal subscriber data by a court order. End user data will be deleted from the same following the number cycling process but archived by telcos for at least 10 years or as long as active as prescribed by law. Nya po magadig yung mga tugang may penalty digde na tig-impose ang batas sa telcos na mababayolate kay ini. So, ang mga user information, so mga informasyon na tinaota, pwede lang magamit, pwede lang ma-access kung igwa kitang consent. Okay. Ang telecommunication firm, pwede lang sinda magpaluwas ki information about sa satuyang mga data privacy kung may court order. So,
when can I start to register my SIM? No rin na pwede mag-start pag-register. You can already registered your SIM starting December 27, 2022 for both new and existing prepaid SIM. If you have just bought a new SIM, you must register it to activate it and begin using it for call, text, and data services. So, nagpuan kita kang December 27 sa Gabos. New and existing prepaid SIM. So, mga bagong prepaid SIM, tibakal pa sana, no choice ka, kay puan mo yan i-register, otherwise, da yan ma-activate. So, that is a precondition for the activation of the SIM. Sa in ma-register, saan na mag-register, sa may mga app ka ini, sa mga nagagamit kin mga data, sa mga wifi, sa mga internet services, i-search lang nindo, SIM registration, Globe SIM registration Smart, minaruluwas na po yan. Tapos, I think, igwaman sindang app. Ako sa Globe ako, kaya nag-register ako sa Globe, website. Okay? So, iyan man lang dyan. Ma-click-click man lang dyan. Puros man lang click, click, click. Number 14. If I purchase new SIM, how long do I have to register before it expires? If you purchase a new prepaid SIM on after December 27, 2022, you need to register immediately via Globe's online registration portal to activate and start using the SIM. If you do not need to use the SIM right away, you have until the SIM shelf-like expiry date indicated in the SIM packaging to register and begin using it. So, kung nagbakal kita ki mga prepaid SIM on or after December 27, kay puan i-register tulos. Alam mo, dahil pa man nga tigagamit, okay, standby mo sana, ang SIM card baga, mga tugang, igoya nagaro expiration date. So, habang dahil pa nag-expire, anytime, pwede mo siyang i-register. Basta, ang importante digde, dainin do yan magagamit kung dai mo i-register. Pag-abot naman digdi sa postpaid, so plan so pinilap mo duman sa application mo, iyon na ito ang registration mo. So, then problema pag abot sa plan, kasi, automatically, nare-register na ini. It is now the telcos that will handle the registration. Okay. Okay. Number 15, anong hapot dyan? I activated my SIM before December 27, 2022. Will I lose access to call, text, and data when the law is implemented on December 27, 2022? No, you may continue to use call, text, and data services as long as you have an active promo. To keep using your SIM, make sure to register your SIM on or before April 26, 2023. May mga promo kaya kita mga tugang na halimbawa ang 10-day promo, 30-day promo sa mga data baga mga 3 gigabyte kung ano-ano yan. Halimbawa ang 10-day only call, 10-day only text. Naka-promo ka December 25, nag-take effect sulo December 27. Dahil ka pa naka-register, makakat ba itong mga promo? Dae. Duro-diretso man giraray, Duro-diretso man giraray hanggang April 26, 2023. Okay. Halimbawa, April 21, nag-promo ka. 30-day promo, only call, only text. April 26 na, dahil kapag pati register ang SIM mo, automatic makakat iyan. Dahil mo na mapapakinabangan ang promo. Kasi it is ang pinakaano digde, ang reckoning point digde, so deadline na April 26. Gabos na serbisyo kang mga telcos, ma-avail pa hanggang April 26. Kung gusto mong may padagos ang serbisyo kang telco, magpa-register ka before that date. Kung habo mo magpa-register, pasensya. Para ma-enjoy, ma-avail mo sa benefits. So mga services. Okay, it's that clear. Number 16. What is the SIM registration process for children below legal age and do not have a government ID? So mga aki ngayang may mga cellphone, maparegister man kayan, iyo. Paano tabi yan ipaparehistro? Basa. SIM for minors shall be registered under the name of the parent or legal guardian. Dapat ang maparehistro sumagurang o kung dahi man so sa iyang legal guardian. Bawal irehistro ang minor de edad. Okay? Nag-switch nga ako from Globe Prepaid to Globe Postpaid. Do I need to register? Pag prepaid po, so naglo-load, ma-plan ka na. Kaya po mo pang mag-register, dahil na. Pag plan, yun na nga itong registration. Paano kung baliktad?
Halimbawa, dati akong plan, naka-plan. Ma-prepaid ako. Nagtapos na sa plan ko. 2 hours bagayan, 24 months lock. So, natapos na sa plan ko, dahil ko na tig-renew. Ma-prepaid na sana ako. Magtatagal load na sana ako. Chances are, makuha ko kan kibagong SIM card. SIM card. Ayan, kay Puan yan, iparehistro. Ano? Okay. So, ngayon nga ako sa abroad. Pero ang gamit ko ngaya, so digdi so roaming baga brother. Maski sa inka sa mundo. Ano ba ako, may cellphone ako digdi sa Pilipinas. Nag-travel ako abroad. Ano, halimbawa na-assign ako ngayon sa Zimbabwe. Kumpira ako duman na bulan. Ngunyan, ang gamit kong number, iyo man giraray. Inano ko lang siya, kumbaga, inabil ko lang sa roaming services. Pag roaming services po mga tugang, dahil ka maliwat ki cellphone number. So, maski sa ka sa mundo, nyaw ka sa Amerika, nyaw ka sa same number man giraray ang gamit mo. Kay puan ko pa dawan iparehistro, the answer is yes. Kasi, tigagamit mo pa siya digdi sa Pilipinas. Yung number na yon originated is still in the Philippines. Yan ang problema ko dyan, brother, sa roaming services. Alimbawa ngaya, pag nag-upload ka kaya baga dyan, pag alimbawa, digdi ka sa Pilipinas, ma-upload ka sa number sa Amerika, mahalo ka ng bayad. May inapudan ako kay ito, roaming services, halo yung suhuron may. May charge siya. May charge ito. Maaraman ko, sukahuron ko, nyaon sa New York, anak ng tinapa. Nanganaan ako kibayad. Nakaplan pa ako kay ito. Nanganaan ako kibayad. Ako pa din nata, dahil ka nagtaram na sa Amerika. Ang simbag sa brother, dahil ka man nga naghapot. Maurag na niya ako ini. Pwede daw ang bulk registration. Halimbawa nga brother, araw ka ini. Igo akong kumpanya ako. May 20 akong empleyado. Gabos na 20 empleyado, tinarawanan ko ki cellphone, tinarawanan ko ki SIM card. Nganing yan, madali sindang kontakon. Pwede ko ba ngaya, sararuan na lang sinda iparehistro? Anong sabi digday sa bulk registration? Number 20. Currently, there is no option to bulk registration, but you may do multiple registration, one for every prepaid SIM. Saro-saro. Demo yan pwedeng isarabay. Dahil man talaga. Saro-saro sana. Ma-shutdown ka ng computer. Dahil man. Dahil program kaan. Dahil pa ka na. Dahil man kayang accommodate iyan siguro. Kaya maparehistro, so kada empleyado, saro-saro magpaparehistro. Kung halimbawa ang kumpanya ang maparehistro, so kumpanya saro-saro. Kumbaga sabi kang SSS, saro-saro sana. How do I register more than one SIM? So mga dual SIM ini. Paano? Alam mo, igwa kang Smart, igwa kang Globe. Anong simbag digdi brother kang If you have multiple SIM, you may register all of them, but you are required to register each SIM under your name. So, yung problema, kung halimbawa ngaya, duwa, tulo ang SIM mo, ang iba kaya mga tao, mga tugang iba man ngaya ang number sa opisina, iba man ang number sa personal, iba man ang number sa number 2, ang nakalag duman, delivery, arkan. Iba-ibang number. But we are required to register that under your true name. So, madali, maano man gira. Yung problema sa multiple SIM card, basta gabos yan, ma-register. Okay. Where can I check if I am registered already? Paano maraman na na-register ka? Actually, pag nagre-register, minalagyan, registration success o registration complete. Di okay ka na. Okay. Kung halimbawa, dahil mo na na-receive, siguro, maluyo sa signal kang maluyo sa signal. So, halata-lato na sana, nakakonfirm man yan. Okay, may ma-receive dyan na text message that you have successfully registered your SIM card. Uning number 23, di kaya akong internet. Sabi mo nga attorney nga yao, puros man sa maduman sa website. Di man nga akong internet, paano ako makaregister? Anong sabi diyan kang kang telcos? If you do not have internet access or using our basic phone, we will be setting up assisted registration site by February 2023. We encourage you to visit us then so we can help you register your SIM. So mga dayong internet, iyan nga so mga dayong maka-access kang internet.
maghanap ka mo kay mga free internet sites ngayon din magproblema. Otherwise, maduman talaga ka mo sa saindong telcos. Maduman ka mo sa opisina, duman ka mo manual registration. Manual registration. Ano? So, kesa ano pa ka, mapila pa ka hanap na sa nakamuki, mga free internet access, nakulo na kitang mga free wifi site. No? So, what if I can't access the registration link? Dahil nag-access. Maluya ka ng connection. O kaya ngayon, nagpa-fluctuate ka ng internet connection. Sige mo nang click, then naghiro. Check mo. Baka dahil kang connection. Yung man sana ng What happens if I fail to register my SIM before deadline? Then naka-register, brother, na April 26, 2023. Ano dang mangyayari? If you are unable to register your SIM before the deadline, April 26, 2023, the SIM will be deactivated permanently. When your SIM is deactivated, you will no longer be able to use your text, call, data, and other mobile services. All load and current promo registration will be forfeited. Iyan ang tig-apod na sabi ni Rizal, consumatum est. Dahil mo may Tapos induce na. beneficio. Tapos na. Nagdunong ka, abo mo magparehistro, dahil ka man dahil ka man singil, abo magparehistro, dahil ka magamit. Dahil mo na ma-avail sa services kang telco. Dahil ka na maka-upload, dahil ka na di mabakalasan akong bagong SIM, yung magiraray, maparehistro ka magiraray, sinayang mo sa dati mong number. Dahil na-block na yan, So, for postpaid customers, sa mga naka-plan, na yung problema ini. Kasi nga, automatic registered na sinda. Dahil na naka-receive key one-time PIN. Kasi pag mapa-register ka, brother, mapadara yan key one-time PIN. Garo yan ang password. Dahil ka nga naka-receive, check mo sa connection mo, o kaya resend. Hanggang ma-receive yun. Taday mo, ma-open sa website kung dahil yan na one-time PIN. Okay. No? Clear. Hey, I tried my best. I tried to register but it says my number has already been registered. What should I do? Tigre-rehistro mo da, brother, sa number mo. Sabi kang system, registrado na ngayon ininutan ka, brother. Pwede ba ini? May na double so registration number. Actually dahil man inita may may master may database kay ng mga telcos. Imposible man na baka so nagpa-register nasala. Okay, kung ano man ang nangyari. Ano dang gigibon mo kung kada pagrehistro mo, brother, dahil na-rehistro, rehistrado ng ining number mo. Dahil na ngayon ma-rehistro, paano pa i-rehistro ang dati ng rehistrado? Ano ang dapat gibuhon? Please contact our customer service via Globe Telecom, Facebook, Messenger, or report into the nearest Globe store. So sa Globe magduman sa customer service kang Globe. Kung smart ka mo, duman sa smart. Kung ano man ang telcos nindo, duman ka mo magpa-assist. Kasi dayan kaya kang powers. What will happen to my existing load and promo if my SIM will be deactivated? Na-deactivate na, dahil ka nakarehistro. Andang mangyari, brother, number 29? If the SIM has not been registered by the deadline, all existing load, promo registration, and previous available will be lost because deactivation wipes out all information associated with the deactivated SIM. Yun na, wala na gabos ma-wipe out gabos na promo, mga registration. So halimbawa na deactivate na ng SIM. So makuha ka kipa ni bago, pwede ba kitang mag-request na dating pwede nga sa dating number ko, so na deactivate na SIM. Anong SIM bagdig di, brother? Number 28? Ay, number 30. Pwede dang mag-request na same number man girare ang gamiton. Unfortunately, this is not possible if you are unable to register your prepaid SIM before the deadline and it's deactivated. You will not be able to retain the same number for your SIM. This is why we encourage prepaid SIM user to register within the deadline. Dahil mo na makukuha, dahil mo na mababalikan, so nawara mong number, so na-deactivate mong number. Sabi nga kay po nang mag-move on. Mag-move on na sa number. Kasi dahil nang balikan once the number has been deactivated. Okay? What should I do if I lose my phone device with my registered SIM? Nawara so SIM card.
ay nawara sa cellphone, hinabas, nawara, o anong yung gibuon ko? If you lose your device with a registered SIM, please inform us and provide the following information. Number 1, name. 2, address. 3, date of birth. And number 4, mobile number. You may contact Globe via our official Facebook Messenger account or report it to the Globe store. You may access Globe's Facebook page here. For your own safety, your prepaid SIM will be permanently disconnected and you will receive a new SIM with the same mobile number. Ini po, sa mga nagkakawaran bagay nagkakawaran ngayon na nadukutan, nawaran ki cellphone, pwede nindong na may registered SIM kasi ilang katakutan brother kang sa mga may mga natatakot digding tao. Paano nga kung nawara nga sa SIM ko? Paano nga kung nawara nga nahabas nga sa number ko? Di sige itong pang text, nananakot, nagagad ki ako nga ang babasulon kasi nakarehistro ako, 'di ba? Halimbawa nga cellphone mo brother. Cellphone mo. Sunawara kong cellphone. Sunawara mong cellphone. May nakakuha. Nagparapanakot. Nagkataon sa SIM mo duman nakarehistro sa imo. Nagparapanakot. Ika nga pag nailingta ka nga gibunta ka nga gibunta ka nga magsisimba kang may bulak sa ilong. Okay nga bukas hindi ka nasisikatan ng araw. Pinablatter. So kasi that is a grave threat. Pinablatter ka sa police. Binerify so SIM. Nakarehistro Ariel Villarmino. Ngunyan ikang dadakopon. Ikang pwedeng ikang kakasuhan kasi sa imo ito in fact wala man sa imo na wara mo nahulog kaya nganing maprotektaran nganing day kita mag-arabutan po mga tugang sa araw kaning sitwasyon. The moment na nawara ang cellphone na may registered SIM, kay puan daw i-inform sa tuyang telcos. Pwede sindang pwede sa mga telecommunication company kung Globe man yan, Smart Touch Mobile, kung ano man yan, kontak-kontak sinda sa indang Facebook Messenger or magduman sa indang opisina. I-report mahagad yan kipangaran, address, date of birth, mobile number, tapos i-deactivate kaan itong SIM card. Okay. Nganing day na ito magamit, tatawanan na sa nakamo kibagong SIM card with same number. Okay. So di ba wara ang number nindo? Okay. Garuman sa garuman sa bagan brother, so nawarang ATM. So ATM card, nawara mo. Bata dahil mo napalitan ki password. Ang password naman 123456. O ngunyan, pag sunaka ko kay ito, so password mo duman, linag mo pati sinurat mo sa likod. Ang ibabagat surat sa likod, ngayon hindi malingawan. Pag may nakako kay ito, makaka-withdraw sa ATM. So anong gigibuon mo? Halimbawa sa kuya itong ATM, maduman ako sa bangko. I-report ko na nawara sa ATM ko, nganing i-deactivate ninda ito. Nganing maski ilaog man isuksok man ito sa ATM di sinda makaka-transact. Tapos issue na sana ako kibagong ATM card nganing ito nang gagamiton ko. Okay. Arog man kandig di sa SIM Registration Act. What are the instances when end user must inform the respective telcos on the status of the registered SIM? Ano din yung mga instances na dapat ipaara mo sa mga telcos about sa na-registered ano dapat ining mga bagay? Globe must be informed immediately in case of the following. There's any change in the personal information Hindi mo pagbasa ng Globe. that was registered. The registered SIM has been requested to be deactivated. The SIM user has died and the immediate family is reporting the death. For this instances, please report To the nearest telco store. Okay. it to your nearest. So halimbawa nagadana sukag sa dire. Kay po yan i-report tanganing ma-deactivate. Kasi halimbawa nagadana sukag sa dire ang nagagamit kang SIM. So sa iyang barkada siging panghagad, siging pang scam. Makayara kon man so memory kang gadan. Gadana nga ni tigagamit pa sa iyang pangaran sa panglanse. O kaya ngaya nagbago pwede so SIM card ma-request kang i-deactivate. Halimbawa ngaya ika ngaya brother dakulo kang inutangan. Dakulo kang inutangan dahil ka nagbabayad. So tipo oranan ka text messages may mga banta na
gusto mo ki peace of mind, ipa-deactivate mo ng SIM mo. Mag-request ka for deactivation. Allowed man yan. Magkuha ka na sa nakibago na SIM card. Okay? So, if there is any change in personal information that was registered, okay, what happens to my details linked to third-party app when my SIM is deactivated? Ini, di ba? Halimbawa, ma-open is mga mobile banking. Ano? Okay. Sa mobile banking po, mga tugang, tigahaga dyan ang cellphone number mo. Sa pag ma-create ka ki-email, ma-create ka ki-email, tagahaga dyan ki-cellphone number, parang mga verification para sa kay sa confirmation, kung halimbawa malingawan mo sa password. Ano? So halimbawa sa cellphone number mo na-deactivate, invalid na ito. Anong mangyayari duman sa email mo, duman sa GCash mo, duman sa mobile banking mo? Ano dang mangyayari, brother? The SIM registration only affect your telco's account. If your SIM is deactivated, you will have to update your account details on third-party apps separately. So, halimbawa ngaya, syempre, may mobile banking ka, ma-update ka man duman. Inform mo man sa bangko na bako na itong number mo. Para kung may mga notices man sa imo, aram kang bangko kung saan mapadara. Kung halimbawa sa email mo, ma-update ka man duman. Pwede mo man yan sa settings man sana yan, ma-update ka duman kang information duman sa number. Nganing, kung ano man na, kung may mga verification na kaipuan ang cellphone number mo, duman na sa bago. Kumbaga, sa saro-saroon mo inyong mga ginamit. Is there a penalty for non-compliance? O, yan, brother, ano daw ang penalidad pag di nag-comply? Yes, the law prescribes penalties for both individuals and telcos. Individuals who provide false information or fake ID, spoof a registered of SIM, or sell stolen SIM may face prison time of 6 months to 2 years and fine 300,000 pesos. Meanwhile, telcos that refuse to register SIM for valid reason may be fined from 100,000 to 1 million depending on the number of offense. Telcos, their agent or employees who breach data confidentiality may also face fine of 500,000 to 4 million. Ini po ang penalidad, mga tugang So individual na nag-register, ang penalty niya dahil niya siya makakagamit. Okay. Pero so nag-register, nagamit ki ID kang iba. Nagamit ki ID kang iba, na may kikipandok, na may information. Okay, nagbenta kang hinabasa na SIM. Pwede ang mapriso from 6 months to 2 years or a fine of 300,000. Inibaga so tikatakutan na paano nga kung ang i-upload ID kang ibang tao ginamit, halimbawa so pangarang kang kataneng, so ID kang kataneng, nakakuha siya ki picture duman sa Facebook, ini-screenshot, iyong sinubmit. Pag napatunayan na araw ka ng ginibo, falsification ba yan? Falsification yan of documents. That is, igwaya na karampatang parusa of penalty of 6 months to 2 years, asin multa na maabot na 300,000 pesos. Sa mga telcos man, suwabo mag-register. Alam mo, day kang ngayong cellphone, day kang maduman ka sa, day kang internet, maduman ka sa telcos, duman ka mapa-manual registration, habo kang telcos. Mag-internet ka na sa nangayamay, mag-internet ka na sa napay, day ka na day mga digdi, pwede mo itong kasuhan, refusal to register. Tapos ining mga agent and employees na nag-breach kang data of confidentiality, so nagpaluwas ki mga impormasyon na daing consent, so kag sa dire pwede yan mapamulta ki 500,000 hanggang 4 million pesos. Okay. So, paano nga kung nasa lang ngayang pagpa-register ko? Magduman ka sa telcos mo. Paano nga tabi kung so pag-register ko, dahil ko na-receive na successful ng registration, urutro na sana, may ma-receive ka na sa nakala-confirmation. Basta nailing mo ng registration success, okay naan. If my SIM gets deactivated, what will happen to my GCash? Or so Paymaya, or so, kung ano man ang mga, uson baga GCash, Paymaya, Smart Padala, kay po dyan kinumber.
So, anong mangyari duman? Sabi ta nga ni, ang deactivation, naka-effect lang yan sa telcos. So, since this, ining mga padala, mga GCash, may sadiri man ining system, dahil man yan apektado. So, i-update mo na lang, so, information duman to reflect your new number. Ano pang yan, digde? 30. May bago nga yung authorized representative, o di i-update. Nag-resign na nga ako sa kumpanya, di i-update. Every time there is a changes sa information duman sa registration, kay puan yan, i-update. Uni brother na number 43 sa ining texting etiquette, 10 do's and don't. Inida sa pagma-text, pasabuton taman kasi dakulon baga alas gabos niya nagte-text nagko-call. Pag ma-text po, inida ang mga dapat tandaan. Number 1, When you receive a text, try to respond in prompt fashion. There is a certain etiquette to being timely with texting and an expectation that the replies will come as soon as possible. okay. Iyon ang tigahagad kang sa kumbaga texting etiquette. Pag may na-receive po kitang text, naanuan ta kung pwede tang simbagon agad-agad. Kasi ang nagte-text na yan, naghahalat yan kay kasimbagan. Tapos, pag medyo nalit kita ki-reply, maghagad man kita ki-pasensya. Kaya baga yan na SLR, sorry, late reply, siguro kung busy man or kung ano man. Pero kung kaya tama sa ng simbagon tulos, ang inquiry, simbagon ta na. Sa mga nagte-text man po, kung halimbawa, day ka mo tig-simbag, day na magpara pa-miss call, day na magpara siguro, habo ka ng simbagon or siguro busy at that time. Na iyan ang makairitahon. Ako minsan kan tibra lako iyan. Nasa hearing ako. Ma-text. Day ko tigsimbag. Papanganaan ako ki-miss call. Anak nang. Ngayon ako kan sa hearing. Nakamute na nga ka ng cellphone ko. Kapag tuminanog yan, may multa yan sa mga tugang. Papamultahan kami kan sa korte o kaya baka i-contempt pa ako kayan. Bawal ang rebo. Napriso pa ako kaan. Nagimas pa ako kan kireyas dahil that is contempt of court. Kung baga pambabastos yan sa korte. Kaya minsan pag pag lalo na kung mahigpit talaga ang judge. Nakamute ko na yan, naka-off pa. Tunay yun. Kaya lang may mga instances man na mas kinamute ko na yan, brother, naka-off. Indaman taminatanog. Nadali na ako kan one time. Tuminanog nang nasa hearing ako, marikita mabuot sa judge. Paano nakalasakit? Paano yun nagtanog? Naka-off na nga ni sa cellphone ko. Ay naka-mute na, in-off ko pa. Yan ako siguro na may tawong lipod gay digdi. Nya pa digdi, don't text during inappropriate moments. Day mag-text. Nya ka sa hampangan kang speaker. Magdangog, di magpara-text. Nyaong ka sa kasalan, nyaong ka nyaong ka duman sa inutan kang simbahan, nag-attend ka ki mga religious festivities. So iba, na orugmahon, may naghiribi, may ikasiging text, din kwenta. So, kumbaga, pag nagte-text, itaon taman sa sitwasyon. Makauyo man bagan, mga tugang na, tigkakahuron mo, siging text. Gano'n na yung interest sa tigsasabi mo. Pangit man ang bako yan, don't text during inappropriate moment. Pag ma-text anong nakalagdig di brother? Do keep text short. Pag ma-text, halipot sana. Okay, TY, on the way na, ingat you, kain na you, mga arogan mga text. Halipot sana, dahil man mag-text na haralabaon. Nagaro na nobena. Kasi makahuga ko niyan pagbasahon. Don't text sensitive news. Especially sa mga negative, mga negative news. Halimbawa dahil pag text so piday mo, break na tayo. Dahil may pag text. Kay po ang tiga-apod o kaya tiga-hampang. Ibi-break na halimbawa itong nagka-break nagano ka brother kang balita si Makoy kas Elise. Like kang
dapat pag mga sensitive, halimbawa ngayon may i-fire ka ngayong empleyado, dahil pag text ng empleyado mo, you're fired. Na ampangon mo. Respeto man duman. O kaya apudan mo. Makaano man, sabi digdi, bako yan, proper texting etiquette. Do reread your text before sending. Basahon mo ng mga text messages bago i-send. Halimbawa, naramdaman ko ito, so medyo ka yan. So, Wi-Fi. Sabi kang padihon niya, madi, so magpade niya, padi, salamat niya sa pagpagamit kang Wi-Fi. May Wi-Fi so kataning, tinao sa iya so password, di nakagamit siya ki Wi-Fi. Nagpasalamat siya, padi, salamat ngaya sa pagpagamit kang Wi-Fi mo. May mga lalo na ning mga Android phone, nag-autocorrect. Ang Wi-Fi baga, minapula yan, kasi dahil man nagiging, na automatic yan, nagiging e-wife. Kaya kang sinend, pwede, salamat sa pagpagamit kang wife mo. Di ba, bagong may nagsuruntukan. Anong yung tigpagamit kong wife ko? Natangaya, siguro nga may relasyon ka mo. Ito pala, Wi-Fi. So, dapat, bago mag-send, basahon mo na. That is, lalo na kung mga sensitive information, kay Puwan, i-double i-double check mo na bago mag-send. Kasi the moment na na-send na yan, dahil mo naman yan madidelete. Unlike sa, maski nga sa messenger, pag na-send mo yan, medyo bako magayon, maski i-delete mo yan, maski i-unsend mo yan, i-remove, na-screenshot na yan, nabasa na yan, Number 6, don't to send too many attachment, dakulo na attachment. Pag mga picture, pwede mo na-send saro-saro, bakong biriyuan. Number 7, brother, daddy? Don't forget double check the recipient. Siguraduhon tabi nindo na tama ang tigpapadarahan nindo. Taminsan, wrong send, makasupugon. Lalo na kung mga naramdaman kayo ni may tigpara text akong mga muda, mga araw kayo kasi barkada ko hindi kanta sa laso na padarahan. Kasi sa mga barkada ko normal la sa muya na murodahan, mga kung baga bashing ngayon, mga mga karantyawan sa laso na padarahan. Agula tigpara muda muna. So dapat kan i-recheck, i-double check kung sisi ang recipient. Number 8, don't text too early or late. Number 8, do use proper grammar. Yan ang makauya mo na pagbasahon sa mga ang kobaga ang KO tigibong letter Q. Tapos dakulo na H. May mga mga sabi kang Jejimon. Ako na iritaw na kan magbasa kang imbis nga hehehe. Ako kompleto Ako yung man, tapos pati comma, pati period. Kasi pag-iisip ko ako mapapatal ako pag maligawan mo ang mga exclamation point, period, tapos question mark. Kaya try ko na. Minsan may mga text message akong nababasa niya ako, Dahil ko nagkasarabutan ng mga jologs na proper grammar naman. Siguro kung kabarkada mo ang ma-receive kay message para rin yung kamukilingwahe, yung tigapuntang jargon, okay lang yan. Halimbawa may mga sadiri man kamong lingwahe, may mga sadiri kamong way kang pag-communicate, kamo dahil problema yan. Pero kung halimbawa, dahil mo man ka mid-bid, bako mo man ka close, dahil mahapot ka mo, pakarayon man ang grammar. Pakarayon man ang so paka-construct ang sentence. Kasi, bako halimbawa ngayap, mapadara ka ngaya ki, o yan na, message sa maestra mo, sa professor mo. Dahil ka mag-jejimon. Una kan, binagsaka kang professor mo, na peste sa message mo. Don't text too early or late. Dahil mag-text na alas 12 matanga. Dahil mag-text na alas 3 na maaga. Unless emergency yun. Kasi pag mga araw ka na, sabi nga, this oras ng gabi, ang expectation kang makaka-receive,
emergency. Di magpar-text na araw ka, na araw ka, nakakagiri mata ka, pag text mo, ang nakalaag, forwarded message, ngaya, hope you have good night sleep, anak nang. Number 10. Don't text while driving ever. Then mag-text, don't text and drive. Igwa kita ka na batas na tigba-violate na bawal mag-text while driving. Pumundo na, nakulo na na-disquido kaan. No? So 11 essential rules, actually matapos na kita, brother, din na kailangan phone etiquette. Anyway, matutarti na kaya. May apot digdi sa tuya, paano po ngayon sir sa kung Gcash, kay puwan po ba na girara na i-register? Dahil ang i-register man lang po sa number kang cellphone. So automatic na yan, pag na-register mo na sa number mo, automatic na yan sa Gcash. Kasi so number sa Gcash, duman magpapadara yung mga messages from Gcash kung may mga transfer or kung may mga activities. So sabi ni BBM maray na hapon po. Maura na ugto po sa inyong duwa sa Gabo sa halik kay John Melvin Arrive Vergara, maray na hapon po. Halik kay JNM ko Arrive, Levi Abrera Rojas, good evening po, watching live from Quezon City. Hello po. From Gloria Bueno, gandang hapon po sa inyong duwa, asin sa mga paradangog. Chan Abrera Tindugo na, maray na hapon po, asin kay Gab Burito, siyang po nagapot about tigdi sa Gcash. Ika brother, may gusto kang bation? Digdi po sa pagbati ta si Rakmil Venus, Barangay 5, Emerson Binalingbing, family. Barangay 2, Chijoy Napay, family. San Carlos, Boboy Blanca Flor. Barangay 1, Ronalyn Lanyada, Malilipot. Mga taga-TV, Chiri Copioso, Nestor Kuya, April Case, Tia Grace Circuelos, Tia Nage Colantes. Samtara ko si Glenn Bonillo, si Ladjo Bonillo, si Oy, hello po kamo dyan, si Bibal Family, Tia Edna, Kunanan, Bonita Family, si Jocelyn, si National, hello po dyan, Tia Raquel Bayula, De La Piña Family, Basod, Tabaco City, si Josil Kamata po sa Barangay 1, Rodel Brotas, Bombita Family. Hello po. Alex Bulano, Randy Bulano, Ryan Vilches. Si Edimar Barbante po dyan sa Sulong Isla Kang Malilipot. Salamat po sa pagdawag ninyo. Iyo. So, inabot na naman kita ki oras ki pamamaaraw So, matutarti na naman. So, sana po dakol kitang sa mga usual na tigapot. Actually, dakol man talaga sa kayo nagapot about digdi sa SIM registration. Kaya iyo tayo ngunyan ang inyang diniscuss. Sana po naliwanagan ka mo. Sana naliwanagan kita. Tapos, nalingaw ko pala, gusto ko magtauman ki siguro sa mga masunod tang programa, tig-iisip po mga tugang ni brother na matauman kita kipa-consider. Iyo po. So, mapaokod bakong mapaokod garo quiz ngaya pag sa abang nasa discussion kita mga pangload lamang mga pangload mataman kita libreng load sa satong mga paradangog nganing man iyo man ang expression mi kang sa muyang pagkamot sa diba sa pasalamat taman sa satong mga paradangog na makataon kita kilod siguro para nalingawan ko matapos na sa itong programa. Anyway, next Saturday na lang i-remind mo nga na ako, brother. Okay, yeah. I-remind mo ako tabata may ako ngunyan, may handa ngunyan ng Gcash ko. Anyway po, Lara Malano aton maray na hapon po sa inyong duwa. So hanggang sa masunod na Sabado po mga tugang digdi sa programang Legal Sana. Ini po si Attorney Randy Blanza. Ini po si Ariel Villarmino. Maray na hapon po, Giraray asin Happy Fiesta San Jose Malilipot, Albay. Bakit marami ang